Hi, kumusta po kayong lahat? Magandang gabi. Pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol sa verse ng John chapter 20 verse 19 to 21. On the evening of that first day of the week, when the disciples were together with the doors locked for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." After he said this, he showed them his hands and side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Again, Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you." So, dito po yung encounter with the risen Lord. So, during this time, nung dumating si Jesus Christ, at sinabi na, kapayapaan ang sumainyo. So, bigla na lang nakita yung resurrected na nabuhay na Kristo. So, nung sinabi niya ito, ipinakita ng Diyos na yung kanyang kamay na may sugat pa. So, muling sinabi niya na kapayapaan ang sumainyo, na kung papaano ako sinugo ng Ama, ay sinusugo ko rin kayo. Yung encounter with Jesus turns fear into peace. Yung encuentro natin sa resurrected Jesus na nabuhay na si Jesus, yung takot niya ay pinapalitan ng peace, kapayapaan. Yung mga disciple, yung natakot na disciple sa Hudyo na yung nagpako sa kanila, pinalitan yun ng kapayapaan ni Jesus Christ. Kasi muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo at nakita nila mananagumpay ang Diyos na He is alive. And merong kapayapaang nagmumula sa ating Panginoon. So, nung time na yun, takip silim ng araw na iyon. So, yung nagsama-sama, ang lahat ng tagasunod, yung mga disciple. Tapos, nung dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila, at sinabi sa kanila, "Peace be with you." So, yung kapayapaan na hindi mo makukuha sa kahit anumang bagay dito sa mundo. Kapayapaan na hindi mo matatagpuan kahit sabihin ikaw pa yung mayaman dito sa mundo. Kasi hindi yun nasusukat sa anumang yaman na meron ka, na anumang pera mo na nasa bangko. Kasi minsan kadalasan ngayon, ang kapayapaan, yung dahilan sa maraming savings. Kapag meron kang pera sa bangko, may peace of mind ka kasi may panggastos ka, hindi ka mag-aalala. Pero yung kapayapaan natin kay Jesus Christ ay minsan hindi matutumbasan ng kahit na anong bagay. Yung peace of Christ. Sabi niya, "My peace I give you. I do not give you as yung hindi kayo mangangamba." At yun ang kapayapaan na binibigay ko sa inyo, na nagmumula sa akin. Yun yung peace na binigay ng Panginoong Jesus, na nagkaroon ng katotohanan, na experience ng mga disciples instantly, nung ma-encounter nila yung Kristo na muling nabuhay. So, yung Jesus Christ na ating pinapanampalatayahan ay buhay, and He is with us always. Lagi natin siyang kasama.
na kahit ano pang ginagawa natin, nasa atin ang Panginoon, and buhay siya. He is alive. At yun yung katotohanan na nagbibigay sa atin ng kapayapaan, kundi kapayapaan nagmumula sa Panginoon. Kaya wala tayong dapat na alalahanin. Kasi hindi tayo nag-iisa. Meron tayong Kristo na muling nabuhay na kasama natin kahit saan man tayo magpunta. So, yung encounter with Jesus turns mourning into joy, na na-resurrected siya at muli siyang nabuhay. So, pinapalitan nito yung ating pag-iisip, pagdadalamhati, na nung nagpakita si Jesus, at nakita nila yung may sugat, na yung katunayan na muli siyang nabuhay, yung may mga sugat na pinagpakuan sa kanya. Kaya nagalak sila. Kasi nagdudulot yun ng kagalakan na wala na, parang nakaka-amaze yung wala kasing namatay na yung nabuhay. Lahat ng walang makakatumbas doon. Walang ibang namatay na buhay. At ang Panginoong Jesucristo lang. At nakaluklok sa kanang trono ng Diyos. Kaya sabi doon sa yung kanyang kaligayahan na sinasabi ko sa inyo, yung kagalakan na nasa inyo, yung kasiyahan na nasa Panginoon, gusto niyang maisalin sa atin na makakapagkumpleto sa lahat ng ating pakiramdam. Yung kailangan na tayo mga Kristiyano, magkaroon tayo ng kagalakan. Kasi yung kaligayahan na nagmumula sa Panginoon, yung joy na makakakompleto sa ating pagkatao. So, encounter with Jesus turns defeat na yung defeat yung pagtatalo, yung pananakop at pananagumpay, yung sinabi ng Panginoong Jesus na kapayapaan ang sumainyo kung papaano sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko naman kayo. Kung papaano sinugo ng Jesucristo at nagtagumpay ang Panginoon na si Jesus Christ, upang magtagumpay din sa ating mission, yung pagdidisciple, yung mga missions natin, yung share the gospel, the word of God. Kaya, encounter with Jesus ay yung pinakamaganda mangyayari sa buhay natin, na nabubuhayan tayo ng loob, magkakaroon tayo ng pag-asa, at na kay Kristo lang yon, na sinasabi niya, humayo kayo, gawin yung alagad ang lahat ng bansa at sumunod sa kalooban niya at maging matagumpay. So, sana makita natin yung pag-asa, yung sa bawat isa, at nakiisa tayo sa ginagawa ng Panginoong Jesucristo sa pagdidisipulo, katulad ng ginawa niya sa lahat ng bansa. So, make disciple at mag-share tayo ng Word of God na makakapag-encourage sa iba kung paano sila magbalik loob sa Panginoon. So, yun naman po, yung katuruan sa verse na ito, John 20, chapter